Akala ko nga noon na mas mabuti na magkakaayos lahat, mas mabuti na magkakabati lahat para mabilis yung proyekto. Kaya lang kasi nangyari ngayon, naging isa sila sa pangagnanakaw. Naging isa sila sa sindikato. Hindi sila nagkakasundo para sa welfare ng mga Pilipino. Nagkakasundo sila para sa pagpapayaman sa kanilang mga sarili. Yun ang problema natin. Speaking of classroom, balikan natin noong panahon ni VP Sara. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. 2024 mga bossing, inilabas na to ni Inday Sara. 2024. Sana nakinig tayo. Sana inimbestigahan. Because during the time of PRD, 23,000 per year ang ating classroom na nagagawa. So, in the course of 6 years, kung 23,000, gaano karami yan? Di ba? That's close to 100,000 classrooms sa isang taon. Hindi pa kasama dyan yung mga school buildings. Imaginein mo sa ni BBM, 22 classrooms lang. In-expose na to ni Inday Sara eh. Pinick up ba ng media? Hindi. Pinick up ng makabayan? Hindi. Ilang bilyon ang budget para sa classroom buildings or sa classroom classroom building o renovation ng mga classroom. Bilyon-bilyon. Bakit ang hinahabol natin yung 125 million ni Inday Sara na well accounted for naman, merong notice of merong certificate from BIR or from COA na unqualified opinion. Bakit yun ang hinahabol natin? Bakit ito? Nasaan na ngayon yung mga magagaling na mga makakaliwa na champion di umano ng human rights? Putangin na. Yung basic rights ng mga estudyante to have a decent classroom. Hindi nyo naman pala kayang papasukin i-house yung lahat ng estudyante. Ba't hindi na lang tayo mag-blended learning? Mag-online na lang sana yung kalahati, hindi ba? Kumbaga skeletal na lang sana tayo. Kalahati ang papasok ngayon, bukas yung kalahati. Tapos yung kalahati, online na lang. Sana ganun na lang gawin natin. Hindi nyo naman pala kaya. Kaysa naman, budgetan nyo yung classroom, tapos nanakawin nyo rin yung pera. Tangin na ninyo, mamatay na kayo, mga hayop kayo talaga. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. Ayan ang linaw nung sinabi ni Inday Sara dyan. Ina-arbor yung mga project sa akin. Hindi kayo naniwala doon. Mamaya papatunayan ko. Hindi lang Department of Education yung kinana nila. Hindi lang Department of Education. Mamaya papakita ko sa inyo. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion.
Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas Ayan o, hindi nyo nakikita, may ebidensya. May ebidensya, valid yung argumento, valid yung expose. Pero bakit hindi ito kinuha ng ombudsman? Bakit hindi ito, bakit hindi ito kinukuha ng ombudsman? Bakit ang iniimbestigahan at ang iniimbestigahan ng ombudsman ngayon, yung una, salin ni Inday. Pangalawa, yung confidential funds. Pangatlo, EJK. Bakit yun? Bakit hindi ito? Ito ang numero unong issue ng bayan natin ngayon ng Pilipinas. Ang malawakang pagnanakaw sa pera ng gobyerno. Pero bakit hindi yon ang unahin at atupagin natin? Alam nyo na kung anong sagot dyan. But I still have to ask. Para naman baka sakali, putang ina magising kayo sa katotohanan at baka sakali, eto mga putang inang mga basher na nanonood dito, masagot nila. Bakit ang target puros mga Duterte aligned at mga kaso na inuugnay sa mga Duterte na walang mga ebidensya, samantalang ito, merong ebidensya mula sa GAA. Ito lang yung hininging budget, binloated nila yung budget, tapos walang output. Isisisi nyo sa Department of Education, ang naglagay ng insertion, Kongreso. Bakit hindi yun ang natin, imbestigahan natin? Putang ina kasi, puros mga kawatan Sa sobrang dami ng pera na ninakaw nila, lahat ng tao sa paligid nila, binibili nila para ipagtanggol sila. Para alisin ang mga Duterte sa mga landas nila at makapagpatuloy sila sa pagnanakaw. Hindi naman Duterte ang problema nyo Kaya kayo na nabibisto sa mga pagnanakaw ninyo Ang problema dyan, mulat na ang taong bayan Na even if alisin nyo ang mga Duterte, maghahanap ang mga Pilipino ng mga bagong Duterte na maglilid sa Pilipinas Huwag nyo lang dadayain mga puke ng ina ninyo. Pero sigurado ako na kung hindi man mga Duterte, maghahanap ang mga Pilipino ng parang Duterte. Nagkaroon na ng benchmark yung pag-siserbisyo sa publiko sa Pilipinas Ang gusto natin parang Duterte na. So matanggal nyo man si Inday, mapa-impeach si Inday, putang ina ninyo yung mga ilalagay nyong mga tao, yung mga patatakbuhin ng Liberal Party, patatakbuhin ng putang inang mga loyalista, lahat yan, hindi na yan mananalo basta hindi dadayain ni George Garcia. Yun ang problema ngayon. Hindi na mga Duterte ang problema. Ang mga problema rito, sobrang ganid kayo mga putang ina nyo. Lahat naman ng politiko may mga kinikita at mga corruption yan Kaya lang putang ina, sobra sagad sa buto yung corruption nyo na pukin ng ina ninyo. Pati na lang yung mga ilaw na nilalagay sa kalsada, putay na pinagkakakitaan nyo. Tang ina nyo, kung pwedeng ibenta nyo lahat ng langgam sa Pilipinas, ginawa nyo na. Lahat ng mga kulisa, pukin ng ina nyo. Kung kaya nyo pagkakakitaan yung mga hudas kayo. Ganyang kayo kakawatan, mga pukin ng ina ninyo. Hindi ninyo alam kung paano ninyo uubusin yung mga perang ninakaw yung mga hayop kayo. Kasi pag napunta kayo sa impyerno, bukas din, putang ina nyo, hindi nyo kayang dalin lahat dyan. Inang mga hudas na ito, sa totoo lang, grabe talaga. Alam pag iniisip ko, kagabi nga sa kwentuhan namin nila Mayor Baste, putang ina, ang laki ng problema talaga ng Pilipinas. Ang laki-laki ng problema ng Pilipinas. Mantakay mo, binalikan nga namin, tayo na 500 years ago, panahon pa ng mga Espanyol, tarantado na mga Pilipino, tinatarantado na Pilipino. Hanggang ngayon, putang ina niya, pinababayaan natin na tinatarantado tayo. Masaklap, ang tumatarantado sa atin ngayon, kalahi natin. Putang ina niya, noon, ang tumatarantado sa atin, ibang lahi. Espanyol, Amerikano, Hapon, putang ina ngayon, mga Pilipino ang tumatarantado sa mga Pilipino. Putang ina ang problema, hindi mo mamapalayas dahil Pilipino mga hayop na yan. Yun ang pinakamasakit na kapalaran ng bayang Pilipinas na putang ina, hindi natin alam kung paano talaga natin aayusin tong sobrang bulok na sistema na itinanim pa ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. Yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil
hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. Hindi pa natin masyadong kabisado yan, yung National Expenditure Program. Sinasabi na yun ni Inday sa atin, NEP, GAA, hindi pa natin masyadong alam yan until sumablay talaga sila dun sa pagpirma ni Bongbong dun sa sa isang budget na di umano marami daw mga blanco. Simula nun, dun natin na-realize lahat pa talaga na sinasabi ng mga Duterte totoo. Lahat na sinasabi, yung sinabi ni Pangulong Duterte noon na parang adik itong presidente, mukhang totoo, di pa nagdapadrug test hanggang ngayon. Nung sinabi ng presidente na ang Kongreso ang pinakabulok na ahensya ng gobyerno, putsang na, totoo pala. Nung sinasabi ni Pangulong Duterte na bahala kayo pag nagnakaw yan, putang na, yari kayo, magnanakaw ulit yan. Anong natin? Anong ginawa natin? Di ba? So, tingnan mo, ang laki ng problema natin, ang laki ng problemang kinakaharap at kakaharapin pa ng bayang Pilipinas. Putya, eto, tingnan niyo. Last year pa ito, hanggang ngayon wala pang ginagawa yung mga ahensya ng gobyerno para silipin etong sinasabi ni Inday. Buti na lang talaga natanong ni Bam Aquino yan sa budget hearing ng DPWH. Buti na lang natanong nila yan. Kasi kung hindi, hindi magkakaroon ng saysay itong mga sinasabi ni Inday. So ngayon, mas naiintindihan na natin kung bakit galit na galit si Inday at bakit in-expose ni Inday ito. True, yung exposure na ito ni Inday, and kailan to iimbestigahan ni Boying Rimulya?